Okay lang yan, maaalala mo rin yan. Pero to, Phobius, kinuha dito ng Saudi Arabia. Pilipinas, open ng Alpha. Walang Matilda na kasama do, pero still, I think it's worth to take. Alpha, Hilda, Hylos, Hilda, Gatot, Hilda. Or maybe a mage then, maybe a Valentina once again. Well, if mag-decide sila na piliin yung Valentina, oo, actually, naging maganda yung performance ni Galliantes dun sa Valentina. Si Cap. Cap ang tawag sa kanya ng mga tao kasi siya ang Cap. So si Cap Minguin, naging maganda yung performance niya. Uy, show agad! Grabe, mainit. Ex-Nova, Cho. Pwede na naman kay Fergs. Ay, kay Fergs. Hindi ko na ba't saan galing yung pangalan. Nagkama. Hindi ko na ba't naisip ko si Fergs. Fergs, yeah, kay Fergs. Si Fern. Pero actually, alam mo, hindi nga ako mabibigla kung kaya pala ni Fertz gumamit ng XP Cho. Kasi nga, di ba, global ban sila. So, kailangan flex malala yung mga tao para mabibigla yung kalaban. Kasi, Flexidia. di ba? Oo. Pero yung Gatot, Alpha. O sige, gusto niya yan Hayabusa kaya ulit to? Hayabusa, Nolan. I think maganda yung Hayabusa. Para may pang-match sila ng Alpha. Gonna be surprised if mag-Julian dito si Saison. I think ang safest is yung Hayabusa. Or maybe get a Golden muna. Nathan, Iritel, 1-1. 1-1 would be nice. 1-1 or Haya? Actually, Haya. Yung 1-1 I'd say masyado ding maaga. Masyado pang maaga. Sabi na nga, ay, X-Borg! Uy! Papakitaan namin kayo paano mag-export. Pag itong Saudi Arabia di nagban ng Rafaela, even though may Cho na, pero may kasama din kasi nga may combo pa ng Rafa XP nga. Ay, ano nga, di ba? Cho XP, di ba? Pwede ba? Actually, ganda nga nito kasi yung Xborg pwede i-flex sa Xpits, gawing roam yung Cho. Tapat nila sa Phobius, kaya ng Xborg yan. Oo. Oo nga, actually. Kapag naging, oo nga no, pwede nga maging XP yung Xborg. Ano kaya ang tanong ng bayan? Kasi kapag naging XP yung Xborg, tapos hindi nagban ng ibang mga heroes itong kupunan ng Saudi Arabia, mabibigla sila na, oo nga, pwede nga palang XP. Tapos ang maganda doon, meron siyang flicker kapag nag-last insanity. Oo. So magiging maganda rito ang draft para sa Pilipinas. Tinanggal nila yung Louis, potentially a Golden as well, or maybe just Aurora. Vexana. Yeah, yun nga, Vexana. Yeah, maganda rin yung Vexana ban kasi kapag nag-Vexana tapos nagkamali ng pasok yung Cho, pwedeng ma-terrify yung siya. Ganun. Yeah. Yung parang sasabihan. Hindi. Pero yun, maganda yun. Basta yun, maganda yun. Ano kaya? Baka magharet tong Baka magharet tong Pilipinas. Or Bruno actually. Pwede nga Bruno. Kasi hindi binan. Kung hindi ibaban pala. Feeling ko kuha sila ng isa pang flex Ay kaso may iipit na sila. Baka baka mapilitan sila maging jungle tong export. Baka gold lane na muna para at least may choice sila between the export and the Cho. Para at least pwedeng elastic yung jungle. Tapos mag-gold ka bigla nag-Fredrin, no? Totoo. Ay, akala ko nagpili na agad Kinabahan ako. Mamaya lumabas talaga yung Fredrin agad Biglaan talaga. Pero yeah, I think maganda. Yeah. Iniisip ko if Bruno or Harith Nathan. Pero now, maganda pa rin yung 1-1 Not Gonna Lie because of the lineup na meron dito yung KSA. Lahat pa sugod. So, merong tendency na kapag nagkamali ng sugod, tawag dito, masastakan agad ng ganun, ng madalian. Yeah, kaso binan ng Saudi Arabia. So, I think... oo nga, hindi ko nakita yung ban. What? Seryoso ba, boss? Scaling? Okay. Parang Delix Parang Delix bakat Mukhang delikado na naman. Parang masarap bumalik sa Hayabusa last pick. Actually, true.
Haya or actually maganda din ata Nolan. If Claude lang yung Maganda rin. pag-uusapan, yung Oo. Harith Nolan combination maganda. Actually, maganda nga yung ano. Maganda yung Nolan. Unless, gusto talaga nila laro yung export. Ang worry ko lang dito is minatch kasi sila nung league team. May Claude Alpha. So, kaya sa labanan ng... Oh! Uy, grabe. Eto na! Nolan to. Nolan or Hyatt to. Nolan or Hyatt. yan! Sabay nag-Amon. Harley. Super late Karina. game nito. Pero alam mo, napagana na ng Fnatic Onyx Philippines tong lineup na to. Yung Claude, Ceci. Oh, okay. Jungle X-Borg talaga. Interesting. Oh. Kaya nila itong Sicilian. I mean, lahat naman sila papasok. Alam mo, pero Midnight, kailangan... wag na natin i-down. Ano? Wag na natin i-down. Very similar nung game na ang way ng Pilipinas dito para manalo. Kasi wala na yung Hayabusa yung game number 1. Na yung knockout nila manalo dito eh. Kailangan pag dating ng 5 minutes kapangan nila. Totoo. Yeah. Magiging maganda kapag gano'n ang nangyari. Kasi if magkaroon ng space enough, si Torres in the Harith, he will be unstoppable. Just looking at the entire draft of Saudi Arabia, iniisip ko sinong pwedeng makapigil sa Harith, pero parang wala. Gatot, Phoveus. Well, kapag dinikitan ng Phoveus ng dinikitan yung Harith, siguro yun yung way for them to be able to counter out that Harith. But other than that, parang walang inherent counter. Pero medyo nabigla lang din ako na nag-veer sila towards having a high loss in the XP compared to pumili na lang ng mga Hayabusa, ng mga Nola na sure kill in a way dun sa mga super hard carry ng kalaban na si Sicilian pati si Claude. Yeah. In fairness naman, medyo mahirap din actually lapitan yung lineup ng Pilipinas dahil may may Cho, tapos may Hylos na may Glorious Pathway. Imagine mo yung Last Insanity dinideliver ng Glorious Pathway, naka-express. Diba, may Last Insanity Express. Kumbaga mas maaga darating yung ultimate niya doon sa backline ng Saudi Arabia. But again, they have to be very decisive and they have to be very aggressive on the side of Philippines kasi hindi, if hahayaan lang nila gumalaw-galaw yung Saudi Arabia, medyo nakakatakot itong Alpha, Gatot Kacha, and baka mag-scale up pa yung Cecil at Claude. Pero yun din yung problem nila actually, no? Na medyo limited yung magiging scaling potential nila if mapipilayan sila sa early game. So, there is technically a way for both sides to win. Mas madali lang talaga sa Pilipinas kasi aside sa Pilipino sila, kailangan lang nilang tapangan. Sabi ko na sasabihin mo yun kasi Pilipinas sila kaya magiging madaling manalo. Pero gano'n naman talaga ano pa bang paliwanag natin? Pilipinas na to Kung iba to baka tayo dalawang isip. Pero hindi, Pilipinas na to. Si Gomez, pinapakbakan. Ang si Troll lang din naman kaya naman magiging low na yung Gatot Kacha dito. In terms of laning though, I'm thinking sino yung lalamang, Hylos or Phoveus? Especially if level 4 na yung Phoveus. But we'll see kung paano pagaganahin ng Pilipinas itong ganap na to for game number 2. Yeah. Definitely maraming lanes sa kailangan bantayan dito, specifically yung gold lane din. If makakalamang si Torres over the Claude, which usually does happen, lalo kapag nadalawan dito ng Philippines. So, XP lane, talagang ito yung purong 1v1. Bahala kayo sa buhay niyo. Kaya nyo na yan. Laki na kayo. Ang laki ng muscle ng gamit nyo. And Philippines, if they want to establish the same thing that happened on game number 1, kailangan talaga magamit nila itong Harith na to. Yeah, kailangan nilang parang capitalize kumbaga yung existence ng Harith because now level 4 na lang din naman itong si Tarzan. Contrary to what's been happening kanina, kailangan lang nilang magkaroon ng better turtle control for Saudi Arabia. Kailangan lang nilang, kumbaga in a way, kailangan nilang mas ma-set upan better yung first turtle na papunta kasi pwede na namang magpalit itong si Fernandez at si Galiante sa pagpasok pero hindi na yata ganun ang magiging ganap nila kasi meron pa din ng mga XP card na nandito pero binabakbakan nila itong si Phoveus pero magiging low na lang din naman, wala ng Firaga armor itong si Saison pero hindi pa sila tapos Midnight kasi unang babagsak si Sanji, si Fernandez ang susunod na babagsakin, Fernando lang din naman yung mga paniki na nagbubula kay Coffin, si
Saison ang susunod nila magiging biktima pero hindi yata magiging enough yung damage pero binugbog siya doon ni Troll tapos hindi pa tapos si Troll pero mapapakit siya doon with the Sipa coming from Gomez but with that 1, 2 for 3 exchange and I think favor pa din sa Pilipinas yun eh. Oo, lamang pa rin in terms of actual trade. Pero again, nagkakaroon ng space. Dito yung Claude, nakakarami ng stocks. Si Sicilian. But still, Philippines came out on top of that trade. Naramdaman nila yung sunog ni Saison kanina. Pero Sanji dito medyo mainit ang ulo. Roll with the Avatar of the Guardian. Flicker out dito si Gallantes Gomez. Kinakailangan niya tumakbo. So baka libreng turtle na to for KSA. For Saudi Arabia, makakapasok ba Saison? Last Insanity, mareretriba niya. Makukuha pa rin! And Tarzan, napilitang gamitin ng Spirit Alpha pero hinabol siya nila dito ni Saison. Mapapatay pa rin naman yung X-Borg. Sanji with the jumps coming out from Saudi Arabia. Buhay si Fernandez! Buhay pa din yung kabayo. Pumapasok Grabe dito naman, yung boss. sinasabi mo kanina midnight. Yung express ng chuchu. Hindi ko alam. Pero yon yung express ng X-Borg, naging mabilis talaga yung animation ng Last Insanity. Nakita din natin no, na with that, he was able to steal the turtle in a way. Tapos kahit bumagsak sila parehas, at least nasa kanila yung pagong. Pero yun nga, ito yung problema. Kasi si Sano hindi nagagalaw. Nandito na tayo sa puntong ito na umiikot na ang Saudi Arabia sa bot. Masakit na din yung basic attack nitong si Claude. Tapos si Harith, si Torres, makikita yata siya doon, mapapapurify siya doon, pero ilalatag na din ng kanya yung kanyang Zaman Force. Pero hindi na din yata nila ipipilit kasi wala na siyang purify at 3 miyembro ang nasa kanila. Medyo maganda itong nangyayari for Saudi Arabia. Nagkakaroon ng malaking spasyo dito si Sano. Kapag lumalabas yung Claude against the Harith lane ng mapayapa ang kanyang buhay, medyo maganda yung matchup na yan para sa kanya kasi pagdating late game, wala talagang mag-hold sa kanya. Wow! Ang nakaw lang ng purple buff dito, ginamit yung kanyang fire sticks, Gallantes. Pero siya ultimate ang Sicilian dito para makatakbo with a movement speed advantage and ayun na nga ginamit na kanya pero Sanji, tuloy-tuloy lang ang pagtalon. Pero tinamasa na sa Phoenix Claw. And nandyan yung Glorious Pathway pero hindi maubuhay si Gallantes dito. Nandito si Gomez para humarap ng potential kick. Naku po, napaasim! Si Tarzan, ginamit yung Spirit of Alpha pero may follow-up na Wave the Dragon mula dito kay Gomez. Pero Sano, participating on that fight on the Blazing Duel, makapatay nila si Saison. And so far, lamang sa trade dito ang Saudi Arabia even though ang napatay sa kanila ay yung jungler pero pinapantay naman ni Torres. Kumukuha siya ng Torre doon sa bottom lane. Ang hilig talaga sa Torre ni Torres pero matatalonan lang din naman ni Troll itong si Fernandez. Babagsak yung Hylos na yon. Kaya naman this is a good sign for Saudi Arabia but this is a bad sign for the Philippines kasi ngayon yung ikalawang pagong natin ng laban. Ang may control ng agro ay ang Saudi Arabia at mukhang hindi na rin naman makakakontest pa sa puntong ito ang Pilipinas. Nararamdaman na natin yung bawas na nagmumula dito kay Coffin pati na rin kay Sano. Oo, kumbaga umaangat na yung mga dapat umangat dito para sa Saudi Arabia. And yung window na tinutukoy natin para sa Pilipinas, it's supposed to be now. Pero ngayon nakokontrol sila ng Saudi Arabia. Nabibilig na sila mag-react dito sa ginagawa ni Sanji na pagtalon-talon. And then yung Hylos as well. Hindi na rin na makalis sa kanyang lane. Grabe naman, apat! Pag ganitong part ng game, humihiwalay na yung jungle eh. Pero ngayon, yung Pilipinas, kinakailangan nilang laruin yung mapa. Kung nagre-react sila dito sa ginagawa ng Saudi Arabia pero sa Alpha na ipit. Doon sa may bandang kaliwa. Pero makakatakas naman siya with the Spear of the Alpha. Grabe, si Saison, nakuha na naman niya yung purple buff. Ayaw niya talagang tantanan. Itong si Tarzan, kasi naman yun yung best way to deprive Tarzan to get all of his jungle camps. In that way, siya yung mas may lamang in terms of the gold. Pero ngayon, low na rin si Saison. Nakaharap si Troll. Wala pa siyang Avatar of the Guardian, pero meron siyang Revitalize. Mapapabagsak ng Saudi Arabia ang unang torre sa baba ng Pilipinas. But now, merong 20 seconds, 20 segundo bago mag-spawn yung last turtle of the match. Masakit sa ulo ang nangyayari ngayon. Medyo sumasakit din ang aking puso pero 800 pa lang naman ang gold lead. Pwede pa mag-relax dito pero nakakatakot din kasi late game ng Saudi Arabia. Kahit sabihin natin meron tayong X-Borg na kaya mag-defend, magdamag, meron tayong Harith for the damage. Pero yung heroes din kasi ng Saudi Arabia equipped din to be stronger in the late game. So huling turtle na paglalabanan ng ating mga teams. Wala na yung Sanguine's Claw. Troll,
Di naabot dito ni Fernandez, pero pumasok ni Starzan dito with Spirit Alpha and kasama dyan yung Uy! After the Guardian. Natanggal na yung Feraga Armor ni Saison and Uy, babagsak mama, na yung this coffin! Fernandez, pero may follow-up. Yung Harit, nasa may patang likuran, hindi nakita ng Saudi Arabia. Mauubos na dito, tatlo ang babagsak. Wow! Napakagandang placement mula kay Gallantes at pati na rin kay Torres. Susubukan pa yatang sumayaw doon ni Sano pero hindi yata enough ang kanyang damage output with a blazing duet. Yung pagsayaw na ginawa doon ni Torres, yun yung naging pasabog para sa koponan ng Saudi Arabia kasi ngayon sila na ulit ang may hawak ng kalamangan Midnight. Yung 1,000 gold lead na meron yung Saudi binalik sa kanila ng Pilipinas. Kumbaga na reverse card sila sa uno. Grabe, dinaan sa Uy! pagtuhan dito mula kay Torres and bumalik sa kamatayan si Sano sa kamay ni Saison at pati na rin ni Fernandez, and ito na yung tinutukoy natin kanina, Anti, nakahinga na ang Pilipinas and ngayon itutuloy nila ang original na plano, gamitin yung Harit papasok sa may mid lane. Ito na ang Last Insanity Express, the glorious pathway with the Last Insanity, pero lumalaban pa rin naman ang Saudi Arabia. Mabagsak pa si Saison, Spirit the Alpha ginamit na ni Tarzan dito pero sa may bandang likuran. Ipit sila! Duguan. Lumalaban pa rin si Torres dito, kaya ba ng Harit? Hindi, babagsak na rin yung Harit, triple kill para sa Alpha Tarzan, making it possible for Saudi Arabia. Eto na, sumisigaw na si Tarzan ng kasi grabe yung control na ginagawa ng Saudi Arabia. Midnight, nasa kanila na ulit ang kalamangan ngayon. Yung season na nakikita natin kanina pa, ngayon natuldukan na ng Saudi Arabia. Nakikita natin unti-unti nang gumagana yung pinapakita ng Pilipinas, pero unti-unti na ring bumabakat yung bawas na nagmumula dito sa KSA, yung bawas na nagmumula kay Coffin, yung bawas na nagmumula kay Sano, even the true damage na pinanggagalingan nitong si Tarzan, unti-unti na siyang nararamdaman ng Pilipinas. Kaya ngayon na may nagbabadyang bagyo sa unang lord ng laban, kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang piliin kung sino ang una nilang pababagsakin. Kasi ngayon ang sakit na ng bawas na nagmumula sa Saudi Arabia. Oo, pero pantay pa rin pagdating sa gold halos actually lamang pa rin. Lamang pa rin si Torres dito kay Sano. So kahit paano may damage pa rin naman ang Pilipinas dito. Lalo lang din sumasakit dito si Torres, lalo na kapag lumabas na yung Holy Crystal mula kay Harit. Sanji, nakikipagsuntukan dito kay Fernandez, and si Saison, focus lang sa goal, focus sa Torre, focus sa Lord, and Torres dito ginamit ni Zaman. Of course, ako po medyo na yung pasok, pero napasama din yung pasok ng Claude. Sano, not purifying in time. Pero bumagsak din naman si Torres, pero bumagsak na si Tarzan. Buhay pa yung jungler ng Pilipinas. Pwede bang tumuloy-tuloy dito? Si Gallantes! Sa may bandang unahan, mapapatay siya ni Gomez, pero sa may bandang likuran, Saison, nakikipag 1v1 dito kay Sanji, flicker out para doon sa Phobius 2v2 situation. Tatlong heroes na bumagsak sa magkabilang side. Pero Saison, overextending na ba? Pero siya immortality dito, it will pop, kailangan bumalik. Hindi pa! Dito, pero Firaga Armor nag-charge up. Pero ito nga, makawala na yung unang layer ng kanyang HP. May Firaga Armor siya dito, Last Insanity, pinampake lang pala! Bin-8 out lang ni Saison, pero sapat ba yung damage nila? Mapapatay pa rin yung sapak ni Troll! Napakahapdi naman! Nung Gatot Kacha, Gomez mabubuhay pa siya. Ayan na! Ito, para kay Cho and Gomez, you will be able to recall out. Si Torres! Mahabol lang ni Harit. After the Guardian na paggamit na. Para lang makatakbo rito si Troll. Buhay na rin si Tarzan. And it's the Alpha marching in front of the Lord. Alam nila walang X-Borg. Pwede nilang i-rush to, Anti. Oo, pwede na lang i-rush, pero nandito lang din naman ang koponan ng Pilipinas kung subukang humarap. Hindi na yata abot, pero nag-Fear of Alpha pa rin. Hindi pa rin siya tapos, pero sumasayaw na naman si Torres. Napa-Winter's Crown na, susubukan niya mag-roll sa player, pero hindi yata magiging enough. Si Sano pumasok na naman sa likod. Si Torres ang babagsak na rin din naman, pero si Gallantes, susubukan niya pabagsakin yung panikin na nagmumula dito kay Coffin. Habang nandun lang din naman sa bot, may kaguluhan pa ding nagaganap. Pabagsak si Sano. 3 para sa isa. Sabi ng Pilipinas, okay lang yan kasi hindi nila mapapakinabangan yung Lord nila. Isang Spear of the Alpha mula kay Tarzan. Nakala niya kaya niya. Meron siyang Winter's Crown pero bumagsak din yung jungler ng Saudi Arabia. Napahamak pa si Sano. Even though napatumba na si Torres, hinaabol siya. Hinaabol siya ni Fernandez at pati na rin ni Gomez. Pinag-knock up sinundot, hinaabol ng Glorious Pathway and hindi nakatakbo yung Claude. And again, Saudi Arabia, tulad nga na sinabi ni Anti, hindi nila magagamit yung Lord. It is a close game right now. Lamang ng 2,000 ang Pilipinas, but still, nararamdaman na natin yung presensya ng late game dito ng Saudi Arabia. It does come down to the execution of these two teams. 2 minutes bago ang next Lord.
Eto na nga, nandito na tayo, 2 minuto na lang para lumabas ang susunod na Lord kung ano man ang gagawin ng Pilipinas. Ngayong meron silang pinanghahawakan na 2,000 kalamangan ay yun yung magdidikta na magiging tempo at momentum ng laban. So far, hindi nila napipigilan itong si Troll sa ginagawa niyang plays, kumokonekta yung ultimate na nagmumula kay Gatot Kacha. Kaya naman kailangang respetuhin iyon ng Pilipinas kasi si Coffin and si Sano, hindi sila nagagalaw. Ang kumbaga bumabawas lang sa kanila si Galiantes. Nakikita natin nagfi-flicker in si Galiantes just to be able to mabugaw ba itong si Coffin in this Sicilian. So yun yung kailangan nilang tingnan kasi ngayon 60 seconds na lang bago gumalaw at lumabas ang susunod na Lord. Yep, tamang farman muna, tamang mag-push ng mga minion waves for both sides. Pero nakahawak dito si Fernandez ng bush, kinailangan apatin, limahin actually ng Saudi Arabia ang mid lane para makakita sila makakuha sila ng vision. Pero nasilip ni Gomez dito, bumaba yung Claude, so baka makaharap sila ng potential play dito. Alam nila yung Claude nasa top lane, Sicilian. Bumabakat na yung damage output niya dito kay Saison. Mahapdi na rin si Coffin on the Sicilian. Lord is gonna be up in 30 seconds. Grabe, napakahapdi. Nawala ka agad yung Pirata armor. Oo nga, ito na yung Avatar of the Guardian na nagmumula kay Gatot Kacha. Hindi ko connecta kaya sabi nila umabante na tayo, umariba. Sabi naman nila back na lang din muna kasi hindi pa yata magiging sapat yung setup na ginagawa natin. Kasi 14 seconds na lang lalabas na yung Lord pero yung puwesto ng Kingdom of Saudi Arabia ay nandito pa rin sa harap. 7 seconds na lang, midnight. 5, 4, 3, 2, 1, level up. Charot. Kumanta na lang ng level up kasi nag-level up na yung Lord. This is the level 2 Lord. Nilatag na yung Glorious Pathway. Makikita na nga ba natin yung pag-abante ng Pilipinas? Mapapa-flicker out na doon si Sanji. Kaya naman that is a good sign for them. That is a wonderful trade that they are willing to take because now, kompleto pa ang battle spells ng Pilipinas. Oo, nag-reset lang. Tapos kailangan lang nilang i-manage yung wave sa may top lane. 4 na heroes. 4 na members dito mula sa Pilipinas ang nakabang dito sa mid lane. Kita nila sa Sano. Pero sinisimulan ni Tarzan, yung Lord, it's the Alpha with the true damage. Saison, nagre-regenerate ng kanyang HP with the War Axe. And also, yung kanyang Impure Rage. Ay damage output pa rin naman ng Pilipinas dito. Kailangan lang nila makaharap ng magandang pwesto para mag-engage. And nakita naman natin kanina, meron silang way for them to be able to fight this Lord kapag ginamit yung Glorious Pathway at hinaabot nila yung Alpha. Kaya talaga nilang abutin yan. Kahit may Spear of the Alpha, yung movement speed ay enough. Pero ngayon, again, Sano and Tarzan, pinagtutulong-tulungan nila yung Lord. Dito, 20k HP, 15k HP, mukhang i-burst nila Saison. Nakakagamit ba? Glorious Pathway. Yung Lord! Lord! Si Saison pa rin! Retribution from the X-Borg. Yung Tarzan, walang tinamaan yung Spirit of the Alpha na sa may bandang likuran. Sinakalang ni Galiantes. Yung Blazing Duet, mamamatay ni Sanji dito. Sa kamay ni Torres. Yung sa may bandang likuran, may sariling team fight dito. Yung Gatot Kacha. And mapapatay pa rin siya dito. And pati na rin si Tarzan. Hindi sila nakahanap ng proper team fight para sa Saudi Arabia. Hindi dapat ginagawa yung ganun. Pilipinas, yung kalaban mo, hindi mo pwedeng isagad. Nasusubukan mo makipag-retrian kasi grabe ang mechanics ng mga players na yan. Now it's 2 versus 5. Yung Lord nagmamarcha doon sa ating top lane. Mukhang gugustuhin ni Torres gawin ay sagarin kung ano nga ba yung kailangan nilang i-push kasi ngayon buhay na rin naman si Sanji pero masisita yata doon with the way of the dragon itong si Coffin kaya wala silang pang-defense. Si Sano nandun lang din naman pero nandito na expressway. Tatamaan yata doon ang kanyang last insanity kaya naman Pilipinas magpupunta na ulit sa Grand Finals! For the third time,